At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Saramito Labing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station, at dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Tanong ngayon. Dahil pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa nihilistic violent extremism o NVE, ang ating katanungan po ngayon para sa ating mga magulang, guardian. Ano ba ang dapat gawin ninyo, ng ating mga magulang, ng ating mga guardian kung naaakit ang kanilang anak sa marahas na pananaw? Kung LD2 yung anak, ta pwede pensa ase hindi bueno, cosa debe ase el un mayores. I-text nyo po ang inyong sagot sa 0916-296-6625 o kaya ipadala ang inyong mensahe, ang inyong comment sa 1116 DXAS, your community radio official Facebook page. Pag-usapan natin. Familiar po ba kayo sa nabanggit kong nihilistic violent extremism o NVE? Alam niyo po ba na ang mga salitang ito ay pwede pong maka-direct affect sa ating mga anak. At para mas maintindihan natin ito, dahil for sure yung iba sa atin ngayon lang natin ito narinig, maganda po na ma-educate tayo ngayon mismo, especially sa ating mga magulang. Dahil minsan po ang karahasan ay hindi lang nangyayari outside the community. Kung saan man pwedeng pumunta ang ating mga anak, kung na-influence na po siya nito, delikado po. Kaya para mas maintindihan natin at para mas maging aware tayo, pag-uusapan natin ito. Ano nga ba itong NVE, Nihilistic Violent Extremism, at paano nga ba ito nakakaapekto sa mga bata at mga kabataan. Makakasama po natin ang ating professor, founder and national director ng Effort Social Justice Educator of the Philippines, Professor Arnel Golen Sanchez. Prof, good morning. Magandang umaga po mula sa siyudad ng Zamboanga. Morning, magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating mga minamahal na tagapakinig. Gusto ko lang batiin yung mga patuloy na nakikinig sa si Consalado Katimbuhan, talagang very avid fan natin yan. Sa aking mga estudyante na Team Cavite and Team Laguna sa Barcelart, magsasali sa tournament this coming June 30. At ang inyong likod ay susubok muli na lumaban sa competition sa Grandmaster category. At gusto ko rin batiin ang aking nag-iisang anak, si Arsen Ace Sanchez. Sobrang saya ko po dahil siya po ay nag-top 10 sa tinatawag na qualifying exam sa Cavite State University. Ito po ay bago mag-third year, kailangan mag-undergo ng qualifying exam dahil kung hindi, malilipat ng ibang school. So, anak, congratulations. Patayon lang, tuloy lang. Actually, itong bata na ito, ma'am, di ko ito tinuturuan Mm-hmm. Kaya nagugulat din yung ibang mga professor Kasi yung ibang mga professor niya ay mga dati pa rin estudyante. Anyway, congratulations. It's a long way to go. Nandito si daddy mo para i-guide ka. Okay po. Ayan. Opo. Congratulations kay Ace. Nag-iisang anak ni Professor Arnel. Hindi pa yan tinututukan pero matalino na. Paano na lang kung tututukan ng parents? Mana-mana lang daw po yan. Nasa genes.
Congratulations po ha. Mr. and Mrs. Sanchez sa achievement ng inyong anak. So, eto Prof, nako, pag-uusapan, alam ko ito ay matagal na nating gusto sanang itapik dito sa ating programa, pero ito siguro yung pinakatamang panahon para pag-usapan. Prof, hindi lahat familiar sa tinatawag na nihilistic violent extremism. Siguro nga yung iba walang alam na may ganyan pala. Pwede nyo po ba ipaliwanag sa amin, ano po ba ito at bakit napakahalaga na in advance napag-uusapan na natin ito? Tama-tama po itong topic na ito dahil pasukan na naman at itong nihilistic violent extremism ay inaatake nito yung mga kabataan. So, very short, ito ay characterized by individual who engage themselves from planning or involving in violence, no? Na itong pagiging violente ng isang bata ay nanggagaling sa kanyang sanity, sa kanyang pakiramdam na walang kapag-asa, galit, paghihigante at pag-iwas sa mga grupo kahit sa pamilya, no? So, very clear ang kaso na ito at ito ay nakakaalarma na pag lumaganap ito sa ating bansa, magkakaroon ng mass destruction, ano? At involved dito lalo-lalo na ang social media. By the way, ang word na nihilism ay galing sa salitang Latin na nihil, na ibig sabihin nothing o wala. O ibig sabihin walang value or walang halaga ang buhay ng tao dito sa mundo. Maging ano man ang paniniwala niya, religious belief, political belief, or yung tinatawag nating idealistic belief, nagiging ito useless pagdating sa tinatawag nating o yung bata o yung isang tao nagiging nihilistic. So nagiging that lead to violence, ano? Mas gusto niya makita ng mga violente, lalo na sa mga namamatay ng mga kapwa niya estudyante at mga tao. So bale po, itong nihilistic violent extremism, ito po yung isang bata na nasa elementarya o nasa high school, pwede nga rin college, Prof, no, na nakakaranas siya ng feeling wala siyang kwenta, wala siyang saysay. Ganun po siya, Prof. So, pero saan manggagaling itong perception na ito, Prof? Saan nag-originate ito? Bakit may ganitong feeling ang bata? By the way, itong ganitong kaso ay matagal na ito, noong 19th century pa ito, no, sa Marinho Group, ano. But nagkakaroon ng ganitong hanggang sa napunta rito sa Pilipinas through itong ating digital world or social media. So ba't nagkakaroon ng ganitong mga pangyayari? It's just because itong mga kabataan natin ay nakakaramdam nga po ng walang pag-asa, galit, at dahil dito ito yung nagiging outlet nila para gumawa ng violente or violence. Lalo na ang influensya ng social media ay napakalakas dito sa Pilipinas. Dito na sa Pilipinas ang pinakamaraming kabataan. Halos hindi pa marunong magsalita sa cellphone na. So sa pamamagitan nito, nadidevelop yung tinatawag nating pagiging violente ng isang tao, ng isang bata. Nakakapanood ito sa social media ng mga violent, no? So, ano yung mga violente na ito? Yung pagpatay sa mga buhay o mass destruction of life. Kung nakita natin na mayroong isang kaso dun sa US, yung isang bata nagdala ng baril, pumasok sa isang eskwela, at niya yung mga kapwa niya estudyante doon at namatay. Ito ay isang malaking example na tinatawag nating nihilistic violent extremism. So bale, nakukuha ng bata yung feeling na wala siyang kwenta, wala siyang saysay, wala siyang value dahil may nagtuturo sa kanya through social media. Pero sino in particular ang nagtuturo sa kanya? At saka like for example, yung mga kabataan po ngayon, Prof, mga online games lang naman yan ang kanilang tinututukan. Bakit sila concentrated sa kanilang gadget? Through online games ba pwedeng pumasok yung mga ganyang pagtuturo?
Mare, kasi napakarami nating online game na brutal eh. Ibig sabihin kahit online or online games lang yan through computer, no, sa social media natin, nadidevelop yung tinatawag nating pagiging pahinente ng isang tao. At alam natin na kapag ang isang tao ay depressed siya, feeling hopeless siya, may galit siya sa puso niya, ay ang nagiging outlet nito yung paglalaro sa computer. At dumadating ang time na yung mga bata o yung mga estudyante natin ay natutuwa na pag nakakita ng mga violente. Remember, ang deciding factor nito kung bakit sila nagkaganon through the influence of social media. Plus pa dito yung tinatawag nating mga stranger, mga foreigner na nagpipinance para lang mabuo yung tinatawag nating nihilistic violent extremism, no? At isa pa dito, may tinatawag tayong radicalization nang ibig sabihin nito ay paniniwala rin sa religious, sa political belief. Na ang ibig sabihin nito ay extreme change, no? Ibig sabihin madali ang pagpapalit ng behavior ng isang bata o ng isang tao. So hindi ito gradually na nadidevelop, ito po ay extreme paglisan. So ibig sabihin yung tinatawag nating radicalization sa extremism, no? So binuo yung word na yon na nihilistic, violent extremism. Yung extremism, radicalization yun sa Tagalog ay pagiging violente ng isang bata, extreme changes ng kanyang behavior sa kita ng mabilis na pagbabago ng kanyang pag-uugali. Mhm. Pero Prof, dito po ba sa Pilipinas, nag-i-exist na po ba yung ganyang mga kaso? Merong na-report ng ating mga law enforcement, lalo na dito sa Pampanga, Marikina at Laguna, no? May mga kabataan na dito sa tinatawag nating nihilistic violent extremism, na dalawa dito ay yun nga nagpamatay, at mabuti na lang sa tulong ng ahensya ng ating gobyerno ay na-prevent ito. Walang nadamay na mga iba pang kabataan or estudyante, no? Kaya tayo magpasalamat doon sa Anti-Terrorism Fusion Group and Philippine National Police Anti-Cybercrime po, no? Cybercrime Group. Ayun. Dito yung mga ahensya ng gobyerno na patuloy na nagmo-monitor sa mga ganitong kaso. Problema rin ng ating bansa ito na hindi masyadong napapanita sa social media. Actually, Prof, may nakita nga rin akong balita kanina lamang. June 16 din ito isinulat. Pero hindi ko alam kung konektado ito sa tinatawag natin nihilistic extremism, violent extremism. Kasi ang na-rule out naman dito dahil sa depression. Pero ang balita ay tungkol sa isang 14 years old na estudyante na nanaksak ng kanyang mga kaklase, no? Pitong mga grade 5 students ang sugatan matapos saksakin ng 14 years old na grade 8 students sa loob ng kanilang classroom. Diyan actually malapit sa inyo, Prof, sa General Trias, Cavite. Pero ang na-rule out dito, may depression yung bata. So, ipinuslit yung kutsilyo, binalot para makalusot, and then pagdating doon, transferi actually ang bata, nanaksak na lang ng mga kaklase. Pero Prof, paano po ba din natin kailangan ma-distinguish kung ito ay depression or na-influence na pala sa kanyang social media? Kapag ang bata ay bigla nyo itong ginawa, walang influence ng social media, walang influence ng mga stranger, ibig sabihin hindi na trace na siya ay nanonood ng mga violente, hindi po ito masasabing nihilism or violent extremism. Bakit? Ang kaso na itong NBE ay malalaman natin kung paulit-ulit na nanonood ng mga violente. Yun yung red flag. Paulit-ulit na natutuwa na makakita ng nagbabarilan o nagpapatay ng mga bata, okay, ng mga tao sa isang lugar. Pero kung biglaan itong nangyari dahil biglang na-depress ang tao at biglang
sa kanyang pagbabago ng pag-iisip, nanaksak siya na pumatay, hindi pa ito matatawag na extremism o yung ating tinatawag na nihilistic. No? Kasi siguro kaya nagawa niya dahil sa kanyang pagiging depressed, hindi dahil sa ibang factors to be considered na siya ay nihilistic violent extremism. Pero alam ko sa depression, Prof, no, kasi tayo na ay nag-i-interview din, usually pag depressed ang isang tao, usually ang target niya ang sarili niya, na kitilin ang sarili niya. Hindi parang hindi most of the time na gusto niyang manakit ng iba. Usually yung sarili niya ang gusto niyang saktan. Kaya napakahalaga, bantayan talaga ng mabuti ng kanilang mga magulang ang kanilang mga anak. Dahil pwedeng depression, anxiety, pwede din dahil sa social media, kaya nagkaroon ng interes na manakit ng ibang bata, ng ibang tao. Ito po yung tinatawag nating pagiging vulnerable ng mga kabataan. Kung yung sinabi nyo na nakagawa siya through depression, much more yung mga tao hindi pa na ibig sabihin kasi itong mga bata na ito, mas madali silang atakihin ng tinatawag nating nihilistic violent extremism. Yan, nagagawa na nga ng depressed na tao yan. But yung mga hopeless, yung may mga anger, mga may revenge sa kanilang pag-iisip. Lalo na po yung mga binubuli, no? Lalo na paulit-ulit itong binubuli. Walang magiging outlet ito kundi ang pagganti. At lalo na pagka naramdaman niya sa buhay na totoo nga na ang buhay ay walang value. Wala siyang inherent value na tinatawag. So makakagawa nga siya ng violent attack sa mga kapwa niya estudyante, sa mga tao. Pero para sa mga magulang, Prof, ano po ang dapat nila maintindihan? Bakit itong mga nasa ibang bansa, target yung mga bata? Bakit vulnerable yung mga minors, yung mga children natin? Bakit sila ang target? Ito na yung sinasabi nating organized crime na nangyayari sa ibang bansa. Although dito sa Pilipinas, kung meron tayong comparison, ay maliit pa lang, konti pa lang yung nagiging ganitong kaso. Pero sa ibang bansa kasi, ay organized na sila. Organized so na. Since pinapractice na nila, they are really engaged in violent, natutuwa na sila na ganito ang nangyayari. So ang anong nangyayari para magkaroon ng word na satisfaction in their behalf ay magpipinan sila. Ginugroom nila ang mga kabataan para maging nihilisip, maging violente. At pagka ganon, nakita nila yung resulta ng kanilang pagpipinance na itong mga kabataan na ito ay gumagawa ng violente, pagpatay, mass destruction of life, ay mas lalo silang natutuwa. Yun yung ito yung masakit dito. This is what we call the result of the evil mind, imbis na protektahan, pigilan, to prevent, ay mas lalo nilang dinedevelop ang mga kabataan o ginugroom into nihilistic violent extremism. Pero yung mga magulang natin, Prof, ano ang dapat nila maintindihan? Bakit yung mga bata nila pwedeng sumunod sa tinuturo ng mga organized group na maging violent po sila? Dito na pumapasok yung problema talaga ito ng pamilya na dapat, kaya ito nagkakaganito dahil kulang sa supervision ng mga magulang yung kabataan. Pinapayagan natin sa social media natin. At kahit napapansin natin na medyo violente na yung pinanunood o nilalaro na nila, pinapayagan para natin. Wherein pang napakalaki pong responsibilidad ng isang magulang na ikontrol ang mga kabataan na ito. Lalo na violente o natutuwa na manood ng mga violent movies, game, lalo na yung mga nakikita natin sa YouTube na aktual na pagpatay sa mga tao at lalong-lalo na yung tinatawag nating mass destruction or mass killing, mass shooting, natutuwa sila doon na makita yon kasi doon lumalabas yung kanilang word na satisfaction. Siguro din, Prof, isa rin po na dapat natin
i-recognize kung bakit din minsan napupunta ang ating mga kabataan sa ganito, yung lack of recognizing ng spiritual life po nila, no, yung condition nila. O kasi kahit gano'n naman natin tutukan ng ating mga anak, paano natin sila gabayan emotionally, physically, financially, 'di ba? Kung ang spiritual din talaga nila ay walang relationship sa Panginoon, mahihirapan din po tayo magkakaroon ng challenge, Prof, no? Tama po, kaya nga sinasabi, the families that pray together, stay together. So pag they stay together, buo po yan. Lalong hindi gagawa ng kalokohan at may takot sa Diyos, may takot sa pamilya. Kasi kapag ang bata ay pinalaki natin na may takot sa Diyos at may respeto sa magulang, no, lalo na sa kapwa niya, hindi ito kahit nag-isip na gumawa ng mga violente laban sa kanyang kapwa o kahit mambuli man lang. Dahil alam niya na masama ito. Opo, kaya malaking pakto po ang ating mga magulang, ating mga teachers, ang ating mga kapwa estudyante kaibigan na meron po tayong pananagutan sa kapwa natin, no, na hindi dapat tinotolerate yung tinatawag natin pagiging violente ng isang bata. No, kung isang bata nga naman ay talagang una pa lang violente, mas vulnerable sila dito sa kaso ng nihilistic. At kahit po yung mga bata din po, Prof, no, na hindi na settle, hindi na address yung kanilang anger problem, yung hatred, resentment, pwede ring maging ano po yun, no, stronghold ng organized group para yun ang gamitin para sila ay maging victim sila, Prof, nito, no? Yes, ang mga kabataan nito, although makakagawa man sila ng NPE, tinatawag natin, to make it short, ay sakit isipin na itong mga foreigner na ito ay patuloy na nagpipinan sa mga kabata na ito. Hindi lang somewhere in Europe or foreign country, ay nakapasok na po dito sa Pilipinas. Kaya napaka higpit ng pagmomonitor ng ating mga Philippine National Police at maging yung ating government agency na anti-terrorism. Kaya mahalaga na may parating natin ito sa ating mga paaralan, mga eskwelahan, no? Lalo na dito nagkakaroon ng development. At siyempre, nag-start ito sa pamilya. Ayan. At kanina, napag-usapan na natin yung mga warning signs. Naalala ko po nung sinasabi nyo, Prof, na pag natutuwa ng manood ng mga patayan, meron po kasing isang story, yung inadapt ng isang mag-anak, yung bata from CSWD, inadapt na lang siya. Bago niya pinatay yung magkapatid, dahil sa kagustuhan niya, siya na lang maging anak dahil hindi niya naranasan na magkaroon ng parents. Sa kagustuhan niya, pinatay niya yung magkapatid. Pero bago yun, nakita siya ng adoptive parents na nanonood ng mga patayan at tuwang-tuwa. No? So, very clear na po ito. Indication po ito ng nihilism, ma'am. Kasi sa nihilism, madagdag ko lang, hindi ito basta may galit ka, wala ka ng kapag-asahan. Hindi basta natutuwa ka na nagkakaroon ng violence. Mas gusto mo na ikaw ay maging sikat, na ikaw yung pumatay. Maging sikat, maging pain, na nakakagawa ka ng violente. Ito yung masakit dito eh. So, yung gusto mong maging sikat, ang tawag yan if I'm not mistaken, yung may sakit kang megalomania. At nangyari ito sa panahon ni Hitler. Mas gusto siya pakilala sa kanyang pagiging leader na pumapatay kahit walang kasalanan dahil natutuwa na siyang gawin ito. At yun yung tinatawag na pagiging feeling famous doon sa resulta ng pagiging violente. So kita nyo, saan ka nakakita ng tao, mas natutuwa siya maging famous sa pagpatay ng kapwa niya. O hindi to basta pagpatay, mass destruction like ito. O shooting. Pagpatay through shooting, no? Anong bagay na pagpatay. Mabanggit ko lang to, iba ito sa word na exact yung terrorism, yung suicide pa. Sila ay talagang training, no? Kasi kanila ay paniniwala. Pero yung word na violente, talagang violent naman talaga itong mga terrorism. By the way, dito sa Pilipinas, kino-consider natin itong kaso na to na terrorism, no? Kasi destruction supply pa rin ito.
pero somewhere in America, ang tawag nila dito ay domestic violent extremism. So hindi ito kinukonsider nilang terrorism. Dito sa Pilipinas, kinukonsider itong terrorism. Kasi lalo na pag pinipinance or ginugroom ng mga foreigner, itong ating mga kabataan dito sa Pilipinas, for them to become violent. No? Yun yung kanyang pagiging violent ng isang tao, isang kabataan. Opo. So para hindi na po ito mangyari pa, kasi kanina nabanggit nyo po, may mga lugar na nangyari na po yan, may mga cases na ganito. Ano yung prevention and community response na dapat gawin po? Simulan natin sa mga magulang, sa community, ano ang pwede nilang gawin para hindi po dumagdag ang mga kaso at walang bata ang mabiktima ng nihilistic, violent extremism po ng ibang mga tao, no, lalo na ng dayuhan. Ang malaki po ang factor dito ng ating mga parents at ibang sa bahay na kahit paano, hindi naman natin pinakikialaman yung ginagawa ng ating mga kapamilya, pero mas maganda rin na tinitingnan din natin kung ano yung mga activity na ginagawa nila, lalo na yung mga parents. No, i-monitor natin. Dapat meron tayong close supervise sa activity na ginagawa ng mga anak natin, lalo na sa paglalaro sa through computer, sa social media. At dapat ganun din ang mga teacher kasi may mga batang hindi ginagawa ang activity na ito sa loob ng bahay. Pero pag nasa labas na sila, nasa school na sila, ang unang makakaalam dito yung kapwa nila classmate. So dapat ganun, medyo itap na natin yan ang ating teacher na ma'am, si ganito ay natutuwa na pong manood ng mga violente. Araw-araw nakikita ko siya na ganito. Inire-report po yan sa ating mga teacher. Papatawag ang magulang at mayroon po yung counseling. Meron po yung counseling. Nang sa ganon, ma-prevent, ma-interfere yung tinatawag nating development ng nihilism, violent extremism. Doon naman po sa ating community, lalo na sa ating barangay, mag-i-start din po yan na kahit paano dapat i-announce natin na may ganito na palang kaso dito sa Pilipinas. Tandaan natin, ang kaso na ito ay medyo maselan. Bakit po natin nasabi yan? Kasi hindi ito 1:1 eh. Isang perpetrator, isa lang ang biktima. Tandaan natin, itong kaso na to, mas gusto niya na magkaroon ng mas maraming patayan. Mass destruction of life. So, ibig sabihin, kung ang thinking niya, ang pagpaplano niya, ay pasabugin ang buong paaralan, ay magagawa niya ito. Dahil iniisip niya na ang kanyang buhay ay wala namang hangalaga. At kung mamamatay siya, ay makikilala siya. Ayun ang isip niya. Di baling mamatay ako, marami naman akong napatay. Makikilala ako sa buong mundo na kahit siya ay nasa kabilang buhay na dahil pumatay. Pero dito sa atin sa Pilipinas, hindi natin makasuhan ng mga minor AIDS. Pwede lang kasuhan natin dito ng mga majority AIDS. And another problem is, yung mga foreigner na nagpipinance, na nag-groom ng mga kabataan natin dito sa Pilipinas, wala tayong jurisdiction to file case against them. So kailangan natin dito malaman din ng United Nations na may ganitong kaso. At dapat ito yung kinakasuhan ng ICC. Kasi this is anti-humanitarian at saka yung mga anti-humanity na mga kaso. Kasi again, distractions of life po ito. So nakasalalay po dito yung buhay ng ating mga kabataan, lalo na sa mga paaralan. Sa elementary or high school, or even college. Posibleng mangyari ito at wag naman sana. Wag naman sana, kaya malaki po ang bagay na tayo mga individual ay malaman natin ito na may ganito na palang kaso, spread out natin po itong balita nito. By the way, ako ay nagpapasalamat din sa info na binigay sa akin ng aking estudyante o dating estudyante na nasa serbisyo sa pagbigay ng information na to, at he was my a good former student, talagang reliable sources ito since siya mismo ay may personal knowledge dito sa mga kasong ito. Prof, na-address na natin ang dapat gawin ng magulang, ng community, ng guro. Ano po ang panawagan natin sa mga bata na baka may mga ganito na po ngayon na nakakaranas, may nag-groom na sa kanila para maging violent po? Mga kabataan, ito talaga ang mga gusto kong i-advise
kung tayo ay may sama ng loob, nararamdaman natin na wala tayong pag-asa, wala tayong value, tandaan natin, mahal po tayo ng ating Lord. Manalangin po tayo, tapos pumunta tayo sa isang kaibigan na natin na trusted, huwag tayong padadala sa emosyon natin, so iisip natin ang negative side. No? Masarap po ang buhay ng tao, sabi nga natin hindi masaya ang tao pag walang problema. No, kapag ikaw ay nakakaramdam na ng ganito, huwag matakot, makipag-usap sa magulang, sa mga classmates, sa mga teacher, o even sa mga guidance natin. At kayo na rin mga kabataan, medyo iwas din sa mga violenting activity na panoorin, maging ito man ay actual or yung tinatawag natin sa panonood sa social media. Tandaan natin, ang magiging resulta nito ayon na rin sa ating kapasyahan ng mga kabataan. Na kapag tayo na-involve dito, na-engage tayo dito, lalo na sa pagpaplano at pag-engage sa violente, yung tinatawag nating radicalization, bigla or extreme changes ng ating behavior, hindi mo namamalayan. Ikaw pala ay involved na sa ganitong nihilism, violent extremism. Kaya mga kabataan, payo ng ating laban na ito ay stronghold lang tayo. Mag-pray tayo palagi at doon naman, maging mabuting tao tayo. No? Advice tayo sa ating mga kapwa, mga estudyante. No? Lalo na sa ating mga kaibigan pag nasa labas tayo. At huwag pa kampante na dahil ang ating batas ay hindi kayo agad-agad ikukulong. Darating po ang araw, Prof, mag 18 years old sila, kung gusto ng mga complainant na ipagpatuloy ang kanilang complaint at mag-file ng kaso, pwedeng-pwede pa rin, Prof. Tama po, di ba? Yes. Kasi ang exempted lang naman sa atin ay 15 pababae. The rest hindi na po. 15 Pero, po ba, Prof? Or 17? Below 15? minor age lang may tuturing ang 17. Pero ang tawag po doon ay mitigating circumstance. Ibig sabihin, pwedeng bumaba yung punishment or penalty ng isang tao kapag ka minor age siya. No, yung pababae exempted from criminal liability. Yung 16, 17 ay still pa rin exempted. Mayroon lang tinatawag na mitigating. Pero pagdating nila ng 18, pwedeng i-prosecute yung kaso nila at pwede silang makulong. Ang pinaka narito ay since mass destruction ito, makaka-reclusion temporal tayo. That is 12 years to 20 years. Again, masisira ang buhay natin. No? Masisira ang buhay natin. Huwag natin piliin na maging masama. Mas piliin pa rin natin yung maging mabuti dahil ang balik nito din para sa atin. At lagi mong tandaan, hindi totoo na wala kang value, wala kang kwenta. May identity ka sa Panginoon. Ginawa ka ng Panginoon wonderfully and fearfully. May plano ang Panginoon sa iyo ng mabuti. Kaya huwag kang maniniwala sa mga nagsasabi sa iyo na wala kang kwenta. Hindi po yan totoo. Gawain po yan ng kaaway ng Panginoon para tapusin mo ang buhay mo o kaya tapusin mo ang buhay ng iba mong mga kakilala. So, i-rebuke mo yan. Ayan. Oras po natin, 8:22 ng umaga at para sa ating pag-isipan natin, pag-isipan natin. para po sa ating pag-isipan natin na ano po ang dapat natin itigil. Itigil natin po ang pagpapabaya, mga parents, sa mga online activities ng ating mga anak, ng ating mga kabataan dahil maaari silang maimpluwensyahan ng marahas at mapanirang nilalaman. Ano ang dapat nating simulan? Simulan po natin ang bukas na komunikasyon at gabay sa loob ng pamilya para matulungan ang mga kabataan na magkaroon ng positibong pananaw at tamang paggamit ng internet. At ano ang dapat natin ipagpatuloy natin ang pagtutulungan sa mga magulang, paaralan, komunidad at mga otoridad dahil mahalaga ito sa maagang pagtukoy at pag-iwas sa mga banta laban sa NVE. Oras sa ating mga kaibigan, 8:23 ng umaga. Nako Prof, maraming salamat po sa oras at panahon na binigay nyo dito sa programang Oras na Zambasuta. Prof, malaking bagay po na na-educate natin ang mga magulang ngayon para in advance lalo po silang ma-alerto, ma-warningan at lalong gabayan nila ang kanilang mga anak. Maraming salamat, Professor Arnel Golen Sanchez. Thank you po. Thank you. God bless you. Ayan, at saglit po manalangin po tayo.
Sige, manalangin po tayo. Our gracious and heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po dahil hindi po aksidente kung bakit po namin ito tinalakay ngayong umagang ito. Mahal na mahal niyo po, Panginoon, ang bawat bata, ang bawat kabataan. Kaya ngayon pa lang ay ine-educate, wina-warningan, binibigyan nyo ng alerto ang mga magulang na wag nilang basta hayaan lamang ang kanilang mga anak na magkaroon ng dahilan upang mailagay sa kanilang puso na sila ay walang kwenta, walang value. Lord, we pray, Lord, sa mga parents na may struggle po, paano palakihin ang kanilang mga anak. Gabayan niyo po sila. Calling din po ang maging magulang, Panginoon. Hindi madali ang maging parents, lalo na po sa henerasyon na ito na marami pong pressure, marami pong sinasabi ang mundo sa kanila na pwedeng maging dahilan ng hidwaan po ng kanilang relationship sa parents at kahit sa inyo, Lord. But we pray, Lord, through the power of the Holy Spirit, turuan nyo ang mga magulang paano maging loving, understanding, at paano po gagabayan ng mabuti according to your ways, Panginoon, ang kanilang mga anak. Huwag nyong hayaan, Panginoon, na may madagdagan pa pong kaso ng nihilistic violent extremism sa Pilipinas o sa kahit saang lugar sa mundong ito. At I pray, Lord, na ma-encounter, makilala po kayo ng mga kabataan, ng pamilya, ng mga magulang, nang sa ganun makita nila na ang mundong ito ay hindi lang tungkol sa kanila, pero tungkol din po sa inyo ito, Panginoon, na may value sila, design sila, Panginoon, to be an instrument at para po palawakin ang inyong ministry, Panginoon. Sana po, Panginoon, makita nila kung ano ang ginawa mo para sa amin, para mailigtas hindi lang ang aming physical pero ang aming spiritual. Maraming salamat sa buhay po ni Professor Arnel Golen Sanchez na laging may puso para i-educate ang mga listeners namin dito sa Zamba Sulta, and we pray, Lord, na maging more educated talaga ang aming mga tagapakinig nang sa ganun ay hindi po sila malinlang, hindi sila maging ignorante sa batas at sa kung anumang mga usapin dahil po sila ay naturuan. Lord, may continue to bless our guest, ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, at ang kanyang future at ang kanyang ipinaglalaban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 8:26 ng umaga, maraming salamat muli sa ating naging professor. Prof, God bless you. Congratulations kay Ace. Ayun, no, nawala na si Prof. Ayan, nawala yung boses. Pero hello rin po kay Mrs. Sanchez na Prof, doon nagmana si Ace. Doon na lang. Opo. Totoo po yan. Nagmana kay Lolo, nagmana kay Mami. Pangatlo po kayo, Prof, ha? Pwede na ako. Okay. At maraming salamat sa ating mga tagapakinig radyo at sa Facebook, sa ating technician Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Bukas, samahan niyo po kami. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga team building activities ng ating mga atleta. Paano ba dapat ang preparation yan at ano ang dapat gawin kung sakali mangyari po yung nangyari, no, na nakakalungkot hanggang ngayon ay nasa grieving period ang lahat, at ano ba ang dapat gawin kapag may mga aksidente, may mga pangyayari sa karagatan. So, samahan niyo po kami bukas sa 7:00 ng umaga. At ako po si Sarah May Tulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zamba Sulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Ano ang